May kasintahan ka ba sa Japan? Wala ako eh. Bakit? Ayaw mo ba ng Haponesa? Syempre hindi. Gusto ko ang Haponesa. Ikaw naman. Gusto mo ba ang Pinoy? Gusto ko ang estilo mo. Ano, magaling ka bang humalik? Subukan natin. Bagong dating lang ako dito sa Japan. Simula nang mag-work ako dito sa Japan, malimit akong nai-invite ng mga Pinoy tuwing holiday. Meron akong nakilalang Pinay dito na dating member ng band na nagkaasawa na ng Hapon at dito na nag-stay sa Japan kasama ng kanyang asawa at 2 anak. Tawagin na lang natin siyang Tita Cecil. Madalas ang holiday dito sa Japan. Minsan may pagkakataon pa na almost 1 week kaming holiday. Yun ay tuwing buwan ng Mayo na kung tawagin nila ay Golden Week. Hindi ko na inalam kung anong ibig sabihin nun. Ang mahalaga ay wala kaming work at pwede naman akong maglakwatsa. Hindi naman ako mahilig sa inuman. Mas gusto ko lang mamasyal. Marahil ay sa dami ng magagandang lugar na pwedeng pasyalan dito. Kaya mas gusto ko pang mamasyal kesa makipag-inuman sa ibang mga Pinoy. Nagkataon namang mahilig mamasyal ang pamilya ni Tita. At syempre, very proud namang mag-invite ang asawa niyang Hapon kasi pagkakataon na niya upang ipagmalaki ang magagandang tanawin sa bansa nila. Dahil hindi rin naman sila mahilig sa inuman, inaya na lang nila akong mamasyal at pansamantala ay sa kanila muna ako tumuloy. Malayo-layo rin kasi ang lugar nila sa lugar ko. Halos 2 oras sakay ng junior train. Nagkasundo na lang kami na susunduin nila ako sa isang estasyon ng tren. Kasi unang beses ko napupunta sa kanila at hindi naman ako marunong mag-Nihongo kaya nahihirapan akong makipag-usap sa taxi driver. Jer, kanina ka pa? Bati sa akin ni Tita Cecil. Siya ang nag-drive ng van. Mga 10 minutes pa lang ho. Sabi ko habang inilagay sa backseat ang aking mga gamit. Nasa Tokyo pa ang tito mo ngayon. Doon ang project niya ngayong buwan. Kaya akong sumundo sa'yo. Mabagal akong mag-drive kaya na late. Biro ni Tita. Okay lang ho, tita. Sabi ko habang paalis na ang sasakyan namin. Tinatahak na namin ngayon ang daan pa uwi sa kanila sa Saitama. Ang bagal ngang mag-drive ni Tita. Gabi na kami nang makauwi. Nadatnan naming nanonood ng TV ang 2 anak niya. Si Jimmy, parehong college na. Magaganda pala ang mga anak ni Tita. Pinaghalong Japanese at Pinay. Magandang gabi. Halos sabay na bati ng magkapatid. Tinanong ni Tita ang magkapatid pero hindi ko naintindihan ang usapan nila. Basta ang alam ko ay nag-hi lang ang magkapatid bago bahagyang yumuko. Pagkatapos ay ako naman ang binalingan ni Tita, sabay sabing, "Sige, dyan ka muna, Jer. Maghahain lang ako ng dinner natin." Umupo ako sa salas kasama ng magkapatid. "Kamusta ka?" Bati ni Yuri. Okay lang. Sabi ko sabay ngiti sa dalawa. Ngiti din ang bati sa akin ni Jimmy habang abala sa panonood ng TV. Noon pa man crush ko na si Jimmy. Unang kita ko pa lang ng picture niya na dala-dala ni Tita nang magkita kami sa isang pagtitipon ng mga Pinoy sa Omiya Church. Maganda naman talaga kasi siya at maputi. Pero mas maganda pala siya sa personal. Si Yuri naman ay maganda rin. Sa 2 magkapatid, si Yuri ang mas nakakaintindi ng English. May plano kasi siyang mag-aral sa ibang bansa. Nanlaki ang mata ko pagtingin ko ulit sa kanya.
Nakaupo ako sa harapan niya. Magkatabi sila ni Jimmy sa mahabang sopa. Nakataas ang paa niya sa sopa. Kasi malamig ang panahon nun, spring pa. Nakafocus siya sa TV, kaya hindi niya nakitang nakatingin ako dun. Gusto mo bang tumira sa Japan? Tanong ni Yuri. Oo naman, maganda at tahimik ang lugar na ito. Nasagot ko na lang. Maliit na coffee table lang ang pagitan namin, kaya kitang-kita ko ang maputi niyang katangian. Parang hindi man lang nagkaroon ng libag o dumi ang balat niya dun. Hindi ako mapakali dahil sa nakikita, kahit alam kong nakakayang isipin na ang ninanais ko ay mga bagets pa lang. Lalaki lang ako, sabi nga. Pinagpawisan ako sa pwesto ko habang pinagmamasdan ang magandang tanawin. Mabuti na lang at natagalan sa paghahain si tita. Palibhas ay walang ibang kasama sa bahay. Nasanay siguro ang magkapatid na kahit ano na lang ang isuot. Kahit napakaiksi ng short ni Yuri, dalawa sila ni Jimmy, mas mukhang Japanese si Yuri. Si Jimmy naman kahit mas bata ng 2 taon, parang naghahabulan na rin sila ni Yuri. Malaking bulas, ika nga. Hindi pa hubog talaga ang kanyang kagandahan, ngunit masasabi na rin magiging katulad siya ng ate niya. Naka-short din siya at sando, ngunit hindi ko pansin yun. Kay Yuri ako nakatutok ng tingin. Halika na Jir, kumain na tayo. Aya ni Tita Cecil sa akin. Medyo bitin pa ako pero kailangan kong tumayo at kumain. Sayang, nasambit ko sa sarili. Pagdaan ko sa tapat ni Jimmy, hindi ko napigil ang sariling hindi tumingin sa damit niya. Maluwang kasi ang sando niya. Pagkatapos ng hapunan namin, nagkwentuhan pa kaming 4 sa sala habang nanonood ng TV. Ngunit nag-iba na ng pwesto si Yuri. Bandang 10:00, nakaramdam kami ng antok kaya pinatulog na kami ni tita. Ayusin ko na raw ang aking gamit sa kwartong gagamitin ko. Pagpasok ko sa room ko, nagpalit ako ng damit at nagpa siyang matulog na. Bukas ko na lang aayusin ang mga gamit ko. Pagod na rin kasi ako. Kinabukasan, medyo nasasanay na rin ako sa klima at sa lugar nila sa Saitama. Nalaman kong 2 beses sa isang linggo lang nakakauwi si Tito kapag sa Tokyo ang tungkulin niya. Kontraktor kasi siya at kailangan niyang tutukan ang patrabaho niya kasi siya na ang designer, siya pa rin ang supervisor. Kinagabihan bago ako matulog, nagayos ako ng kwarto ko. Nilipat ko ng pwesto ang kama at cabinet, naglinis. Pagkatapos pinatay ko ang ilaw at tumiga na sa kama nang mapansin kong may munting liwanag na nanggagaling sa pader ng kwarto kung saan nakalagay kanina ang cabinet. Dahil sa kuryosidad, tumayo ako at tinignan kung ano yun. May butas pala sa dingding. Sumilip ako at laking gulat at tuwa na rin nang makitang kwarto nila Yuri yung kabila. Nakita ko si Jimmy na nakaupo sa kama niya, abala sa pagte-text. Wala si Yuri. Ang ganda talaga ni Jimmy, mas napansin ko pa ngayon. Nakaupo siya sa ibabaw ng kama, naka-short na puti at sandong dilaw. Ang puti din ng kutis niya, bihira atang maarawan. Napahawak ako sa sarili habang tinitingnan si Jimmy. Wow, lalo akong napagmasdan ang ganda niya. Mas malapit sa akin ang paa niya. Nasa kabilang gilid ang ulo. Nanunuyo ang lalamunan ko sa aking nakikita. Napahigpit pa ang hawak ko sa sarili nang makita kong nagkamot siya. Wow, akala ko may ibang gagawin si Jimmy. Sayang. May biglang dumaan sa loob ng kwarto nila. Si Yuri ata, parang nakatwalya lang. Mabilis kasi nang dumaan. Hindi ko agad napagmasdan. Ang liit din kasi ng butas. Dapat malakihan ang balak ko. Dumaan ulit
Si Yuri nga at nakatwalya nga. Naligo ata bago matulog pero hindi naman basa ang buhok. Umupo siya sa kama niya, nagsusuklay at naglilinis ng muka. Ang gandang tignan ni Yuri. Hindi ko na napansin ulit si Jimmy. Nag-aayos kaya siya? Makikita ko kaya? Hindi ko na napigilan ang aking sarili. Nagtatawanan pa ang magkapatid sa loob. Hindi ko maintindihan kung ano ang pinag-uusapan nila. Maya-maya, tumayo si Yuri. Nag-aayos nga siya paharap sa butas. Hindi ako nagkamali ng hinala. Mabilis lang ang eksenang yon. Saglit pa at tapos na siyang magpalit ng panjama. Humiga na si Yuri. Nakatagilid kaya wala akong makitang masyado. Okay na rin. Nag-e-enjoy na ako nang biglang tumayo si Jimmy. Nawala saglit. Tapos biglang dumilim sa kwarto nila. Pinatay ang ilaw. Wala na akong makita. Naghintay pa ako saglit pero wala na talaga. Tulog na malamang. Bumalik na rin ako sa kama at nag-isip na sa mga nakita ko kanina. Ang ganda talaga ng mga bagets na to. Nagsimula na akong mangarap habang sila ang iniisip. Na sana hindi nila ako bisita lang. Na sana GF ko si Yuri at magkatabi kami ngayon. Salamat tita, pinilit mo akong magbakasyon dito sa inyo. Kinabukasan nagising ako sa mga katok sa pinto ko. Si tita ginigising ako. Hindi niya alam na puyat ako dahil lagi kong chinecheck ang butas. Baka kasi nagbukas ulit ng ilaw sila Yuri. Pero hindi na talaga. Ayoko pa sanang gumising pero nakakahiya naman. Tumayo ako at binuksan ang pinto. Jer, gising na. Mag-aalmusal ka na. Mag-grocery lang ako. May pupuntahan naman si Yuri. Kaya na munang bahala dito ni Jimmy. Nasa rep ang ulam niyo mamayang tanghali. Iinit niyo na lang. Sige po tita, kami na ang bahala dito. Sagot ko sabay labas ng kwarto. Sa salas na muna ako dumiretso. Maya-maya lumabas ng kwarto si Yuri. Napawawa ko sa suot ni Yuri. Naka-mini at blouse. Ang ganda mo naman. Biro ko kay Yuri. Talaga? Salamat. Sagot niya sabay ngiti. Muntik na akong matunaw pag ngiti niya. Mama, tara na, gabi na. Sigaw ni Yuri habang paupo sa sopa sa harapan ko. Nagtaas ng paa si Yuri sa coffee table sa gitna. Inaayos ang sandals niya. Hindi nakaligtas sa akin yun. Nagising ang natutulog kong pag-iisip. Pwede kong isipin na sinasadya niya yun dahil hindi ba niya naiisip na nakikitaan ko siya? O baka naman nasanay lang siyang ganun. Nagulat pa ako nang bigla niyang itiklop ang pagkakabukaka niya. Tapos na palang ayusin ang sandals. Tamang-tama namang dumating si Jimmy, umupo din sa salas. Kasunod naman lumabas si tita. Yun pa rin ang suot ni Jimmy. Kinausap naman niya ng nihongo si Jimmy. Sabay sabi sa akin na ako na muna ang bahala sa bahay. Umalis na ang mag-ina. Kumuha naman ng pagkain si Jimmy at bumalik sa salas para manood ng TV. Umupo siya sa tabi ko sa mahabang sopa. Hindi pa ako makatayo sa pwesto ko dahil sa sitwasyon ko. Nai-imagine ko pa ang nakita ko kanina. Nakipanood na lang ako at nakipagkwentuhan muna kay Jimmy. Kahit hirap namang mag-English si Jimmy, ay nagkakaintindihan na rin kami. Dahil maaga pa, inaantok pa siguro si Jimmy dahil bigla siyang humiga sa sopa. Ako ang ginawang unan. Nakatagilid siya paharap sa TV, nakaulo sa legs ko habang nanonood at nagkukwentuhan kami. Nakahawak pa siya sa may tuhod ko. Ibang kiliti ang hatid nito sa akin. Ayoko man, hindi ko mapigilan ang damdamin ko. Baka kasi mahalata niya. Maya-maya, nag-iba ng pwesto si Jimmy.
Biglang tumihaya. Akala ko may sasabihin kaya humarap sa akin. Nakapikit pala ang mata niya. Parang nakatulog ata ulit. Gusto kong tumayo dahil nakakahiya kay Jimmy kapag nahalata niya. Ngunit nag-iba na ang pakiramdam ko. Hinayaan ko muna saglit siya at nakiramdam. Tulog na nga ata siya. Pinagmasdan ko ang kagandahan ni Jimmy. Mas malapit. Nasa harapan ko lang. Naglakas loob ako. Patay mali siya kunwaring pinatong ko ang aking kamay sa may tiyan niya. Nakapatong ang kamay ko sa mismong tiyan niya. Walang kilos. Nagkamot kunwari ako ng ulo. At nang ibalik ang kamay ko sa pagkakadantay sa tiyan niya, medyo tinaasan ko ng kaunti. Sunod-sunod ang kaba ko. Kaunti na lang kasi. Gising kaya siya? Bakit hindi siya nagre-react? Gusto rin kaya niya? Medyo umiba ako ng posisyon sa pagkakaupo. Kaya kung tulog siya, siguradong magigising siya sa ginagawa kong pagkilos. Pero tulog pa rin siya. O nagkukunwaring tulog. Dito na lumakas ang loob ko. Bahala na. Baka naman kasi gusto din niya ang gagawin ko. Baka nagtataka din siya kung ano ang pakiramdam. Pumikit din ako, nagkunwaring tulog para kung magre-react man si Jamie. Kunwari hindi ko alam na nandun na ang kamay ko dahil nakatulog din ako. Pero hindi pa rin siya kumikilos. Naririnig ko lang ang malalim niyang paghinga. Nabuo sa isipan ko na gusto rin ni Jamie. Lumakas na ang loob ko. Tumingala ako, nakapikit. Ini-imagine kong makatabi si Jamie. Nagmulat ako ng mata, tinignan ko si Jamie. Hindi ko na kayang pigilin. Ewan ko lang, pero parang narinig ko ang mahinang boses ni Jamie. May naisip akong gawin. Dahan-dahan kong inangat ang ulo niya para makatayo ako. Nakahiga na si Jamie ngayon sa sopa. Ako naman ay nasa gilid sa sahig sa tabi niya. Pinagmasdan ko muna ang mukha niya. Ang ganda din ni Jamie, katulad ng ate niya. Mahahawakan ko na siya nang biglang may tawag sa phone. Sino kaya to? Malas talaga. Tumayo ako, sinagot ko ang phone. Si tita pala. Na-flat daw ang gulong niya at baka matagalan pa, kaya wag na namin siyang hintayin. Pagkababa ko ng phone, gusto ko na sanang takbuhin sa sopa si Jamie. Kaso wala na siya sa sopa. Ano kaya ang nangyari? Nagalit kaya siya? Kung gusto pa niya, bakit siya umalis? Baka umiiyak at isusumbong ako. Ako naman ang humiga sa sopa. Pumikit, nag-iisip ng gagawin. Magbabalot na kaya ako ng mga gamit? Magsasorry kaya ako kay Jamie? Ang saya kasi, hindi ko napigil ang sarili. Sayang, ang bagal ko kasi. Ini-imagine ko pa rin ang nangyari kanina. Ipagpapatuloy ko na sana sa kwarto ko. Magmumulat na sana ako nang bigla kong nasilip si Jamie na nakatayo pala sa may paanan ko at nakatingin. Hindi ako kumilos, nagkunwaring nakapikit pa. Tinitingnan ko siya sa konting bukas ng mata ko. Nakatayo pa rin siya. Parang hindi alam kung aalis o hindi. Nakatitig siya, lumapit siya sa akin. Pinikit ko na ang mata ko. Baka mapansing nakatingin ako sa kanya. At nakiramdam ako. Alam kong nandun pa siya. Dinig ko ang hinga niya. Siguro nakikiramdam din siya. Siguro nagtataka din si Jamie. Sige, hawakan mo. Nasabi ko sa aking sarili. Muntik pa akong mapapitlag nang biglang maramdaman ko ang kamay niya sa tiyan ko. Parang may kuryente. Bigla na lang tumayo siya. Natakot ata. Nakita ko nang tumakbo siya papunta sa kwarto nila. Bakit kaya? Naghintay ako ng ilang minuto, hindi siya lumalabas. Alam ko na, sisilipin ko sa butas sa kwarto ko. Tahimik akong kumilos papunta sa kwarto ko. Sinilip ko ang maliit na butas. Hindi ko siya kita.
Kinuha ko ang Swiss knife ko. Unti-unti kong nilakihan ang butas. Maingat na wag mapalaki ng masyado. Eksakto namang nakita ko si Jimmy na umupo sa kama ni Yuri. Humiga siya. Matagal siyang walang kilos na nakaiga dun. Maya-maya, nakita kong kumilos ang kamay niya. Iba ang kilos ng kamay niya. Hindi nagkakamot o ano paman. Mukhang abala ata siya. Naisip ko, ganun din pala siya. Hindi ko masyadong makita ang reaksyon niya sa muka. Pero alam kong masaya siya sa buhay niya. Biglang may inabot ang isang kamay niya. Kinuha ang unan sa tabi. Hindi ko rin napigilan. Ako rin. Hindi ako mapakali sa pwesto ko. Wala na akong inaksayang oras. Gusto kong kameri ni Jimmy. Mas iba talaga pag kitang-kita ko si Jimmy, naiisip ko. Maya-maya bigla na siyang dumapa at nagpahinga. Nagpahinga na rin ako. Nilinis ko muna ang dumi sa dingding. Lumabas ako at naglinis ng bahay. Paminsan-minsang sinisilip ko ang butas. Nakadapa pa rin siya. Nakatulog na ata. Hinayaan ko muna. Naligo ako at pagkatapos ay nanood ng TV sa salas. Pasado 1:00 na nang lumabas siya sa kwarto. Kuya Jer, kumain ka na ba? Tara na't mananghalian na tayo. Masaya niyang bati sa akin. Nagulat pa nga ako sa reaksyon niya. Parang ang saya-saya. Inaasahan ko kasi na baka magalit or nahihiya siya sa akin. Pero mali ako. Okay, ihanda ko na ang lamesa. Kumain na tayo, nagugutom na ako eh. Sabi ko, kumain kami ng lunch. Kwentuhan na parang walang nangyari. Pupunta lang ako doon. Sabay turo sa tapat ng bahay. Bahay yun ng classmate ko. Tatapusin lang namin ang project namin sa school. Uuwi na rin si Papa maya-maya. Paalam ni Jimmy, siya na ang naghugas ng mga kinainan namin. Maya-maya, lumabas na siya ng bahay. Hindi naman nagtagal, dumating na si Tito. Hinahanap niya si Jimmy. Sabi ko ako lang ang tao dito at nasa tapat si Jimmy. Kumain na raw siya, gusto na lang magpahinga nung muna. Ako naman ay pumasok na muna sa kwarto ko para mag-imagine ulit nung nangyari kanina sa amin ni Jimmy. Sandali lang at ito na naman ako hindi mapakali. Alam ko na, kukunin ko muna ang mga photo album nila sa labas para maganda ang inspirasyon ko. Habang pinapanood ko ang mga pictures ng magkapatid, ay hindi ako nakapagpigil. Sandali lang ang minutong lumipas sa akin. At naglinis na rin at maya-maya ay nakatulog na pala ako. Nagising ako sa tawag ni Jimmy. Kuya Jer, handa na ang mesa. Tara na't maghapunan na tayo. Natutulog ka ba? Tawag niya, ang tagal ko atang nakatulog. 7:00 na pala. Okay, papunta na ako. Paglabas ko ng kwarto, nasa kusina na sila. Kumpleto ang pamilya. Halika na, Jer. Mukhang ang sarap ng tulog mo ha. Sabi ni Tita Cecil. Nakatingin sila sa akin nang palapit na ako. Hindi ako makatingin kay Tito. Nakangiti sa akin si Yuri. Kuya Jer, kailangan ihanda mo na ang mga gamit mo. Papunta tayo sa Hot Spring Resorts bukas. Doon tayo magpapalipas ng gabi. Sabi ni Tito Manny. Nagpareserba ako ng 2 kwarto. Isa para sa iyo at isa para sa amin. Pangkaranasan iyon at maganda yun sa kalusugan natin. Marami pa kaming napagkwentuhan habang kumakain. Tungkol sa trabaho ko, trabaho ni Tito at ni Tita, pati na rin ang tungkol sa schooling ng magkapatid. Mukhang malas ako ngayong gabi. Hindi bale, may bukas pa naman. Gusto ko sanang mag-isa ulit.
Ngunit medyo masakit na ang pakiramdam ko. Nasasobrahan na ata ako. Pahinga muna. Nakatulog akong iniisip si Yuri at si Jimmy. Umaga, gising agad ako. Ngayon ko palang aayusin ang mga gamit ko. Maaga daw kasi kaming aalis, 6 a.m. para mas maaga kaming makarating sa pupuntahan namin. Paglabas ko ng room, nandun na silang lahat. Nag-umagahan kami tapos alis na. Si Tito ang nag-drive ng van, katabi si Tita. Kami ang nasa loob. Si Yuri sa unang upuan, katabi ng mga pagkain at ilang mga gamit. Kami ni Jimmy magkatabi sa likod. Ayos. Nagkukwentuhan kaming tatlo sa likod. Nakasandal si Jimmy sa gilid ng van. Medyo nakaharap sa akin. Nakapatong ang mga paa sa upuan. Ganon din si Yuri sa unahan. Pero sa kabilang gilid naman siya nakasandal. Hindi pa kami nakakalayo. Parang walang anumang pinatong ni Jimmy ang mga hita niya sa kandungan ko. Parang gustong idiretso ang mga binti. Kaso katabi niya ako, kaya sa kandungan ko nakapatong. Naka-shorts pa naman siya. Para hindi naman halata na naaapektuhan ako. Nakipagkwentuhan ako sa kanila. Kunwari hindi ko pansin na napapatungan niya na at pinipigilan kong magalit ngunit hindi ko kayang kontrolin. Nakapatong naman ang mga braso ko sa binti niya. Maya-maya, kunwari, ay minamasahe ko ang paa niya, ang tuhod. Parang baliwala kunwari sa akin, pero alam kong matcha-chancingan na ako. Ewan ko lang kung pareho kami ng nararamdaman ni Jimmy. Abala na sa pagte-text si Yuri, nakaharap na sa unahan. Si Jimmy naman, tulog na ata, nakapikit kasi. Ayos. Malakas ang loob ko dahil alam kong walang tutol si Jimmy. Nahihiya lang kunwari hindi niya alam. Bumago ako ng pwesto para siguraduhin gising nga siya. Tinignan ko muna ang mga tao sa harapan namin. Abala sila sa kanilang mga ginagawa. Si Tita tulog din ata. Hindi ko na pinatagal, baka kasi mabitin na naman kami. Diretso ang mata ko sa unahan. Baka kasi biglang lumingon si Yuri sa amin. Ang sarap ng pakiramdam. Alam kong gising si Jimmy. Alam kong alam niya ang ginagawa ko. Sana nga lang ay nasasayahan din siya. Pinapasaya ko ang isang napakagandang Haponesa. Hindi ako makapaniwala sa swerteng dumating sa buhay ko. Biglang lumiko si Tito sa isang gasoline station. Magpahinga muna tayo at kumain. Sabi niya, ewan ko kung pansin nilang parang natataranta ako at pinapawisan. Parang ngayon lang ako muling nakahinga. Gisingin mo na yung katabi mo, Jer. Utos ni Tita. Niyugyug ko si Jamie ng marahan. Nagmulat siya at bumaba na sila. Sumunod na rin kami ni Jamie. Bitin pa ako. Parang walang nangyaring nag-uusap pa kami nila Jamie. Pagsakay sa van, nagkamali ako ng diskarte. Ako ang unang pumasok sa van. Sabay namang napaupo ako sa upuan kanina ni Yuri. Kasunod ko si Yuri. Siya naman ang umupo sa kaninang pwesto namin. Nagkatinginan pa kami ni Jimmy. Parang nagtataka ang reaksyon niya. Umupo siya sa likod. Silang magkapatid na ang magkatabi. Ang tanga-tanga ko. Nakarating kami sa pupuntahan namin. Na inis ako. Pero dahil hindi mawala sa isip ko ang kaninang hawak-hawak ko. Dinala muna namin ang mga gamit. Gamit namin sa kwarto namin. Gamit nila Tito sa room nila. Ayos, 2 rooms nga. Private hot pool ang pinuntahan namin. Kami lang sa isang parang malaking room na may umuusok na mababaw na pool sa gitna. Nagtanghalian muna kami bago nag-ayang maligo. Napawaw ako sa sarili ko nang makita ang suot ni Yuri. Nakatupis siya pero naka-shorts naman. Si Jimmy naka-shorts din. Lumusong na ako. Ang init ng tubig, parang maluluto lang ako.
Nasa gilid ang magkapatid. Nilapitan ko. Nagulat ako nang biglang yumapos sa likod si Yuri. "Yaan mo kong sumakay." Tumatawang sabi niya. Nakahawak ako sa gilid ng pool. Nasa likod ko si Yuri, nakayapos sa leeg ko. Ganun lang ng ganon, hanggang magsawa kami at nagkaayaang kumain. Pagkaahon namin, kanya-kanya na kami ng kuha ng pagkain. Sa sahig kami paupong pumwesto ni Yuri, magkaharap kaming kumakain. Ang hindi niya alam, pumwesto talaga ako doon dahil maganda ang view. Nakabuka ka sa pagkakaupo si Yuri. Kunwaring nakayuko ako sa pagkain ko, pero nakatitig talaga ako doon. Natatawa ako sa sarili ko, parang napakaswerte ko ng nagdaang araw. Bandang 9, pumasok na ng room ang mag-asawa. Naghintay lang kami ng saglit at pumasok na rin ako. Pagpasok namin, may dalang yelo, soft drinks at mga crackers ang magkapatid. Akala ko magkakainan pa. Maya-maya, may inilabas na lalagyan ng tubig. Tikman natin. Sabi ni Jimmy, sabay abot ng lalagyan sa akin. Inamoy ko, hindi ko alam kung ano yun eksakto, pero alam kong alak yun. Tequila. Inom tayo. Sabi ni Yuri. Ikaw ba? Tara, inom tayo. Hamon ni Yuri. Napangiti na lang ako at pumesto na rin sa sahig na inuupuan nila. Nalaman kong ginagawa pala nila iyong ganon. Inuman kapag nag-i-sleep over ang mga friends nila Yuri. Kasama din nila si Jimmy. Ang mahirap nga lang, hindi kami makatawa ng malakas. Pigil. Pare-pareho kaming may hina pang uminom. Kaya ilang tagay pa lang, ayaw na si Jimmy. Humiga na at natulog. Kaya ko pa pero lasing na rin. Parang ganon din si Yuri. Tumayo si Yuri, pinatay ang mga ilaw. Maliban sa ilaw sa CR na nakabukas ng bahagya ang pinto at bumalik siya sa pwesto. Tumagay pa kami ng konti. Kwentuhan ng buhay-buhay sa Japan at Pinas. May kasintahan ka ba sa Japan? Pabulong niyang tanong at natawa ako. Wala ako eh. Bakit? Ayaw mo ba ng Haponesa? Syempre hindi. Gusto ko ang Haponesa. Ikaw naman, gusto mo ba ang Pinoy? Gusto ko ang estilo mo. Sabi niyang nakatingin sa akin. Napatingin ako kay Yuri. Tinitignan ko kung seryoso siya. Nakatingin siya sa akin, nakangiti. Parang seryoso naman pero hindi ko sigurado. Di ako makakilos at makapagsalita. Ano, magaling ka bang humalik? Subukan natin. Tanong niya, napapalunok ako ng laway. Umusod siyang palapit sa akin. Inawakan ako sa pisngi, inilapit ang mukha niya. Lumapit din ang mukha ko papunta sa kanya. Nakatingin ako sa labi niya. Kahit madilim, aninag ko yun. Nakikita kong unti-unti, malapit nang magdikit ang labi namin. Seryoso nga si Yuri. Nang malapit na ang labi namin, nagsalita siya. Game? Naamoy ko pa ang hininga niya. Napatango lang ako. Naramdaman ko ang malambot na labi ni Yuri nang dumampi ito sa labi ko. Dumikit lang muna, walang galaw. Ako na ang unang kumilos. Pinagalaw ko ang labi ko. Naramdaman kong gumalaw na rin ang labi niya. Naaalala ko pa kung paano siyang humalik nun. Ngayon pa lang, alam ko na mas magaling na siya. Praktisado ng humalik. Dalawang kamay na niya ang nakahawak sa pisngi ko. Alam kong hindi na ito biro. Hindi ko alam, baka naririnig kami ni Jimmy
Pero parang wala na kaming pakialam pareho. Matagal-tagal din bago kami naghiwalay. Parehong naghahabol ng hininga pero nakahawak pa siya sa pisngi ko. Enjoy? Tanong niya, hindi ako makapagsalita. Napatango na lang ulit ako. Enjoy? Tanong niya ulit. Sa pagkakataong ito, ako na ang unang humalik. Ang dami kong iniisip ng oras na yon. Ano kayang gagawin namin? Hanggang halikan lang ba? Pero nangibabaw pa rin ang respeto. Baka halik lang talaga ang gusto niya. Pero sinubukan ko. Naghintay ako. Hindi naman niya inaalis ang kamay ko. Maya-maya, bumitaw siya. Hinila ang mukha ko palapit palalo sa kanya. Naririnig at nararamdaman ko ang mainit niyang hininga sa tenga ko. At nangyari na nga ang bagay na inaasam ko. Ilang saglit pa at napaiga kami sa sahig sa pagod. Hindi siya kumikilos. Iisipin mo ngang nakatulog na. Maya-maya, bumitaw ang yakap niya. Tumingin sa mata ko, nakangiti. Thanks ha. Sabi niya sabay kiss sa labi ko ng mabilis. Maya-maya pa, nang maramdaman naming tumayo si Jamie mula sa kabilang kama, bitaw agad si Yuri. Sabay hila ng tig-isang comforter upang itakip. Painosenteng nilingon ang kapatid kunwari ay bagong gising. Ako na may kunwari tulog na. Pungas-pungas ng mata si Jamie. Tapos ka na ba? Tanong niya, walang nakasagot sa amin. Pumasok siya sa CR, umihi siguro. Nagkatinginan lang kami ni Yuri. Paglabas ni Jamie, naka-ice na kaming pareho, binuksan niya ang ilaw. Pwede ba tayo matulog ng bukas ang ilaw? Sabi niya, walang nagawa si Yuri. Tumayo siya, nilinis ang mga kalat namin. Okay guys, oras na para matulog. Sabi niya, wala rin akong nagawa. Tinulungan ko na lang siyang maglinis. Maya-maya, tumabi na siya sa kapatid at humiga. Yun na ba yun? Wala na bang kasunod? Humiga na ako sa kama ko pero hindi pa ako natulog. Kahit umiikot ang paningin ko, ayoko pang matulog. Baka pinapatulog lang ni Yuri si Jamie tapos itutuloy pa rin namin. Kaya naghintay lang ako. Naglalaro pa rin sa isipan ko ang mga pangyayari kanina. Ang tagal naman ni Yuri. Matagal akong nahiga, nakapikit at naghihintay. Maya-maya may naramdaman akong lumapit sa akin. Tinakpan ang mata ko. Sabay bulong ng mahina. Ipikit mo lang ang mga mata mo. Sabi ng boses babae sa akin. Si Yuri. Naramdaman ko ang kamay niya. Napamulat ako. Panaginip lang pala. Naghihipala ako. Pinigilan ko at tumakbo ako sa CR. Nakita ko pa ang magkapatid na tulog sa kama nila. Nabasa kaya ang kama? Nagtakip na lang ako ng tuwalya. Lumabas ako ng kwarto. Nagpalit ng suot at muling humiga. Hindi ko na namalayang nakatulog na rin ako. Kinabukasan parang walang nangyari. Normal lang kumilos si Yuri. Iniisip ko tuloy na baka panaginip rin lang lahat. Pero hindi, alam kong nangyari yun. Pauwi na kami nang magtatanghali na. Hindi ko alam kung sinasadya o nagkataon lang. Pero nasa likod na likod ng van kami ni Jamie na paupo. Ayos, pare-pareho sigurong pagod dahil sa huling swimming kaninang umaga. Walang kibuan kami sa loob ng van. May kanya-kanyang pinagkakaabalahan. Maliban sa akin na nakikiramdam kay Jamie. Nakatingin siya sa harapan, parang walang pakialam. Hindi ko alam kung kakausapin ko ba o hindi. Nang bigla na lang humawak siya sa tuhod ko, napalingon ako bigla.
Ewan kung may nakapansin. Hindi nakatingin sa akin si Jimmy pero nakangiti siya ng konti. Hindi ako kumikilos. Naghihintay lang ng mangyayari. Inabot niya sa akin ang cellphone niya. May pinabasa. Ginawan mo ako ng pabor noong nakaraan. Ibabalik ko ang pabor ngayon. Nakalagay sa text. Binura ko ang text niya at nag-type ng bago. Okay, kung nais mo. Nakangiti pa rin si Jimmy. Totoo na to, hindi na to panaginip lang. Sinigurado ko sa sarili. Nakatingin ako sa unahan, baka kasi may makapansin. Nakatingin siya sa mga mata ko, pero hindi ako makatingin sa kanya ng matagal. Tinitingnan ko ang mga tao sa harap namin. Wala silang kaalam-alam. Sige, mag-relax and enjoy lang ako, naisip ko. Lumipas ang ilang segundo, tumayo siya. Nakiabot kay Yuri ng tubig at kunwaring nauuhaw. Alam kong nagmumug lang siya. Umupo na siya, hawak ang cellphone. Nagte-text na. Parang wala ulit nangyari. Inabot niya ang cellphone. Binasa ko. Sa susunod gawin ulit natin. Ayos, hinayaan ko na siya. Dapat na lang akong matuwa sa naganap kahapon at ngayon at sa mga magaganap pa. Kinabukasan, masaya kaming nagpaalaman. Tapos na kasi ang bakasyon ko at kailangan ko nang bumalik ulit sa trabaho. Sa isip ko, ito na ang pinakamaswerteng pangyayaring naganap sa akin sa Japan. Sana magbakasyon ulit. Hindi ako magdadalawang isip na magbakasyon ulit kina tita.